Nagsisialisa na mga nurses para magtrabaho sa ibang bansa. London ang top destination. Pero nadiskubre kong marami din pala sa kanila ang biktima ng panloloko. Patindi ng patindi ang kahirapan at pagkagutom ng mga Pilipino. Ang sagot ng Malacanang, food coupons. Sapat nga ba ito para sa mga Pilipinong kumakalam ang sikmura? Basta raw nagretiro, mag-aalaga ka na lang ng apo. Pero marami pala sa ating mga Pilipino walang retiro sa trabaho. Kahit pa 60 anyos na, sina lola at lolo. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Dumarami na raw ang pamilyang Pilipinong pumapalya sa oras ng pagkain. Ito ang nakakabahalang resulta ng isang survey ng social weather stations. Ganito na nga ba katindi ang ating paghihirap? Noong ika-29 ng Setyembre, ibinalita dito sa Reporter's Notebook ang kwento ng 2 taong gulang na si Michelle. May sakit ang bata noon, malnourished. Ilang araw matapos ang aming interview, binawian ng buhay si Baby Michelle. Komplikasyon sa lalamunan at impeksyon sa bibig ang ikinamatay ng bata. Ayon sa kanyang inang si Aling Violeta, hanggang sa mga huling sandali, gutom ang pobreng musmos. Ilang linggo ang hindi siya nakakakain. Ang huli na talaga nga magkakaharap na siya ng Merkulis, Huwebes, Biyernes, kumain siya. Parang nabuka ng bunganga niya, hindi nag-aasam na kung mabubuhay siya. Yung palang, lang palang pagkain niya sa akin. Huli na yun. Oo. Noong ika-10 ng Oktubre naman, isang 50 anyos na lalaki ang natagpo ang patay sa kanyang kwarto. 4 na araw na palang nakahandusay si Puling Apolinar, pinaniniwala ang namatay sa gutom. Namamayat siya, nagpapalimos lang naman yan eh. Siguro po nalipasan ng gutom, ganyan. Noong Biyernes ng tanghali, umikot ako sa isang barangay sa Addition Hills, Mandaluyong upang malaman kung ano ang nasa hapagkainan ng mga karaniwang tao sa Kamaynilaan. Maswerte ang aling ito at may munggo at daing siyang pangulam. Ang iba, di pa nanananghalian. Nakapagluto na po kayo? May sinaing na po kami. Sinaing. Ano pong partner ng sinaing? Ay, maski ano na lang. Ganito naman ang eksena sa sitio Mabilog na Gulod sa Antipolo. Ano pong inulam niyo kaninang tanghali? Yung galunggong. Bali na binigyan lang kami ng kapitbahay namin. Mga isda lang, ganyan. Di naman kami nakakabili ng masarap-sarap na isda. Ang ulam. Ayon sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS na ginawa noong Agosto, 1 sa bawat 7 pamilya ang minsan ang nakaranas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Kaya ang mahihirap, kahit ano ay sisikmurain, makakain lang. Kasama ang kanyang kariton, basura ang araw-araw na kaharap ni Mang Jose. Ito na ang bumubuhay sa kanya. Siya at ang 12 anyos na anak niyang si Jomar, madalas makatikim ng gutom. Kung di galing sa kita sa pangangariton, mga tirang pagkain gaya nito ang ipinanlalaman nila sa kanilang kumakalam na sikmura. Maasim na ang amoy ng pagkain nang buksan ni Mang Jose ang plastik. Pero para sa kanya, ito na ang pantawid gutom sa buong maghapon. Tapos bibili kami ng kape. Pwede na yun, magtanghalian hanggang hapunan. Alas 2:30 na, pero ngayon palang magluluto ang mag-ama. Sa kabila ng hirap, nagagawa pa nilang ipamahagi ang kakaunting pagkain. Wala akong pulutan eh.
Matapos iprito ang tira-tirang mga buto-buto ng manok, nilagyan nila ito ng napulot na ketchup saka pinagsaluhan. Di alintana ang panganib na maaaring dala ng halos panis ng pagkain. Tila di na sila nalalayo sa mga pusang ligaw na naghihintay ng mga matatapong pagkain. Kinagabihan, naghakot muli si Mang Jose ng makakain para sa kinabukasan. Gaya ni Mang Jose, namamasura rin si Aling Merlita. Di ko alam kung paano palalakasin ang kanyang loob habang umiiyak na ikinukwento niya ang kanyang buhay. Matapos mamatay ang asawa, mag-isa na niyang binuhay ang 5 nilang anak. Noong nakaraang araw, hindi na nanghalian ang mag-anak. Asin kaya asukal. Yun ang inuulam ng mga anak ko. Eh, wala naman sila pili basta mayroon ng kanin. Ngayon, 2 piraso ng pusit galing sa kapitbahay ang pinaghahatian ng mag-iina. Itinira pa niya ang 1 piraso para sa mga anak na uuwi galing eskwela. Ang iniisip ko naman, hindi po kilagin na lang ako. Aasa sa kanila. Baka sabihin nila na, yun nga ang iniisipin nila. Baka hindi na ako magtrabaho. Kaya nga hanggang nag-aano ako na makapaghanap buhay man lang para tustusan ko mga anak ko. Nang balikan namin sila matapos ang 2 araw, kapirasong miswa at tuyo naman ang kanilang pinaghahatian. Ayon sa mga eksperto, matindi ang epekto ng pagkagutom sa katawan. Affected yung yung physical productivity, no? Madali siyang mapagod kasi nga lahat ng muscles niya wasted. Kagaya ng 9 na taong gulang na batang ito, dapat ay 20 kilos ang timbang, pero 18 kilos lang ang bigat niya. Kulang din ng 26 centimeters ang kanyang taas. Naghahanap Bukod din sa kami mga ng mga pisikal na signs ng epekto, vitamin maging ang D kaisipan ay epektado ng gutom. Then you take measure. Kung gutom ka, there will always be little food left sa brain. And laging sinasabi na pag may poor food intake ka, ang laging naaapektuhan ay yung physical growth mo at saka yung cerebral growth, no? Nakababahala na ang mga kabataang susunod na bubuo sa ating bayan, bata pa lang, mahina na ang laban. Si Baby Jocelyn, 2 taong gulang, puro ang laman ng tiyan. Pangatlong bote na niya ito, pero tila di mabusog-busog ang bata. Taga-ayos ng payong at sapatos ang trabaho ng ama ni Jocelyn na si Mang Victorino. Di raw sapat ang 80 pesos na kita niya kada araw para makabili ng gatas. 5 bibig ang pinakakain niya. Dagdag gastos pa raw ang pagpapagamot ng asawang may TB at ang paghahanap sa nakidnap nilang anak. Pag may konting pera, tinatabi ko para bukas, hahanapin ko anak ko, pamasahe. Napakahirap po. Wala naman daw siyang masisi sa kanilang kalagayan, kundi ang sarili. Nagsisikap na maayos. Kumbaga man kami po mga buhay, pero para humpatay. Sa hirap ng buhay, tila kahit anong pamamaluktot ang gawin, ramdam pa rin ang hapdi ng sikmura. Ano kaya ang ginagawa ng pamahalaan para tugunan ang nagugutom niyang mamamayan? Mga hakbang ng gobyerno laban sa gutom, sapat nga ba? Alamin ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Malawakang pagkagutom na raw ang nangyayari sa Pilipinas. Ang sagot ng Malacanang, mamigay ng food coupons. Ito nga ba ang tamang sagot sa ganitong uri ng problema? Pagkagutom sa bansa, palala na ng palala. Pero sa gitna ng pagkagutom ng marami, tone-toneladang pagkain ang nasasayang araw-araw.
Sa isang pag-aaral na ginawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, napag-alamang mahigit 600 tonelada ng pagkain ang natatapon lang kada araw. Karamihan ay mga sobrang pagkain galing sa mga restaurant at fast food outlets. Imbes na itapon dahil sa pinapangalagaan yung quality, bakit hindi natin i-divert sa isang sistema, matinong sistema na pwede pang gamitin? Kaya panukala ng DENR, magkaroon na lang ng mga food bank kung saan maaaring ideposito ang mga sobrang pagkain bago pa man lumapag ang mga ito sa basurahan. Sisiguraduhin namin na itong surplus food ay pwede pang gamitin free of any free of any contamination. Kasalukuyan na silang nakikipag-usap sa mga restaurant at fast food chains. Willing naman sila mag-participate sa pagtatayo ng food bank or pagbibigay itong mga surplus food sa mga nangangailangan. Basta in place lang yung policy. Matagal nang nagsasagawa ng feeding programs ang pamahalaan para sa mga batang malnourished. Sa barangay na ito sa Mandaluyong, naabutan naming pinapakain ng pikadilyo at pinaiinom ng gatas ang mga bata. Ano ba yung criteria niyo sa pagpili? Siyempre yung malaki ang pamilya, tapos walang trabaho. Tapos yung talagang meron ng mga weak yung mga bata, so yun ang ihaano namin. Ang mga gutom na bata, masaya na namang naglaro matapos mapakain. Pero 6 na buwan lang ang programa. Pagkatapos nito, balik gutom na naman sila. Balak daw ng Malacanang na mamigay ng food coupons sa pinakamahihirap na mamamayan. Gusto kong ipaliwanag na ang ating programa ay hindi food coupon. Yung food coupon ay isa lang paraan para matukoy kung sino ang dapat bigyan ng tulong. Ang programa ay pinangalanan naming pakikipagkapwa-tao, pagkain at hanap buhay. Pero sinalubong ito ng mga batikos mula sa iba't ibang sektor. Ayon kay Bishop Deogracias Iniguez, malalim ang ugat ng problema, kaya dapat malalim at pangmatagalan ang solusyon. Unsolicited advice sa ating gobyerno, natingnan lang kung ano talaga yung pinagmumulan nitong gutom na mga tao na sinisikap nating lutasin ngayon sa pamamagitan nitong food coupons. Itong programang ito ay developmental, holistic at pangmatagalan. Ang ganitong tugon daw sa problema, baka lalo lang magbunga sa pagdepende ng mga tao sa gobyerno. Hindi totoo na magiging tamad sila at magiging dependent. Kasi meron silang gagawin either for their own self, for their family, or for the community. Ito yung tinatawag nating Food for Work scheme. Doon sa sinasabi ngayon ng mga nasa gobyerno na itong food coupons ay hindi lamang yung basta magbibigay ka ng pagkain, no, doon sa mga mahirap, kundi meron din itong component, no, ng livelihood, component din ng values, no, component din ng pangangalaga sa pamilya, then that will be very, very good. Tingin naman ng isang ekonomista, hindi na pag-aralang mabuti ang panukala bago ito ilabas sa media. Hindi ganun kadali ito problemang ito na naisip mo ngayon may magagawa ka bukas. An appropriate response would require a preparation of at least 3 months. So what are the mechanisms that we are trying to put in place? Una, yung pag-identify nga at pag-participate ng community, ng barangay doon sa pagsasabing, oo, sila nga yung 20 o 25 o mahigit pa na pamilya na dapat tulungan dahil mahirap sila. Kasama sa mga pamilyang matutulungan ay ang may 5 o higit pang miyembro, may mga kapansanan at may malnourished na miyembro at iisa na lang ang tagapagtaguyod ng pamilya na kabilang sa pinakamahihirap na lugar sa bansa. Kasali ang mga rehiyong ARM, Region 5 sa Luzon, Samar at Leyte sa Visayas, Region 12 sa Mindanao at ilang bahagi ng NCR sa mga may pinakamataas na insidente ng gutom. Balak raw simula ng programa sa Nobyembre, pero sabi ni Medalya,
Dapat daw pag-isipang mabuti ang proyekto dahil maaaring makasama pa ito. 6 na bilyong piso kada buwan kasi ang sinasabing magagastos. Mangyari, pag ang gobyerno gumastos ng 72 billion na hindi niya kayang gastusin, babagsak ang ekonomiya, lalong maraming magugutom. So, sa bawat taon na nagugutom, natatulungan mo, may nadagdagan naman nung dating hindi nagugutom, na magugutom na dahil na mas manage sa ekonomiya. We can just test how much the government needs. At the same time, how much is the community pouring in? So we can have a sense of the total cost of the program. Naniniwala ang ilan, dapat maging mga pribadong tao ay tumulong sa pagbibigay ng solusyon sa problema ng pagkagutom. Marami ring mga dapat na makisangkot sapagkat sa isang pamahalaan, no, naririyan ang civil society, nandyan yung ating mga businessmen, nandyan yung mga NGOs, nandyan yung simbahan, nandyan yung mga karaniwang mamamayan. Araw-araw sa simbahan ng Quiapo, isang grupo ng mga pribadong individual ang nagpapakain sa mahihirap 3 beses sa isang araw. Sila ang mga miyembro ng Divine Mercy Center. Tila hindi mapatid ang pila ng mga taong nagugutom. Ang gusto lang namin talaga, mapakain yung mga nagugutom at salamat naman dahil may mga dumarating naman na nagdo-donate, nagbibigay. Dahil nakikita nila yung sabi nila, very touchy daw, nakikita nila pumipila, makakain lang ng lugaw. Biro mo yan, lugaw lang. Ang iba pala sa mga nagsisilbi, dati ring pumipila, ngunit nakapagbagong buhay. Dati sa kalsada lang kami, tutulog, punta sa feeding, hanggang napunta kami rito. Mas maganda yung kami na nagbibigay para tutularan nila kami. Sa tulong at inspirasyon na naibigay sa kanya ng grupong Divine Mercy, ngayon ay may trabaho na si Jojo sa isang computer company. Araw-araw nilang pagkain, ang napapansin ko yung ugali ba nila naiiba kaysa nung una. Yung rowdy sila, magulo, nagmamadali, at saka sumisigaw, unahan. Pati yung mga bata, ganun din. Ngayon, parang sila, discipline. Lumabas sa pagsusuri ng Ibon Data Bank na kailangan ng isang tao ng kulang-kulang 100 piso bawat araw para mabuhay ng disente. Isang order lang ito ng kape para sa mga may komportableng buhay. At ang isang barangay na nagugutom, kaya ng pakainin sa halaga ng isang mamahaling cellphone. Very real yung need niya Kumakalam ang tiyan niya Pakainin mo muna. Paano nga bang mabuhay, mag-isip o gumalaw nang walang laman ang sikmura? Sana'y matauhan na ang dapat matauhan at umaksyon na ang mga dapat umaksyon. Alang-alang sa mga taong umaasang hindi mamamatay ng dilat ang mga mata sa gutom. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Susunod, ilang nurses sa London, biktima daw ng student visa scam. Sa agent na sa amin, sundo sa amin doon na sabi ko parang hindi yata nagmamatch itong work permit ko tsaka ito. Sa London, maraming Pilipino nurse ang trabaho. Pero pagdating sa klasifikasyon ng kanilang dokumento, estudyante. Kaya't marami rin sa kanila biktima ng panloloko. Kung may bagong mina ng trabaho mga Pilipino, palagay ko ito'y ang London. Ayon sa UP Institute of Health, Policy and Development Studies, lumalabas na pangatlong United Kingdom o UK sa bansa na pinupuntahan ng ating mga nurses para magtrabaho. Taong 1995 nung unang mabuksan ang pinto ng UK para sa mga Pilipinong nurse. Dala na rin kasi ito ng pangangailangan ng naturang bansa.
Pero hindi lahat ng mga pumunta rito ay nagtagumpay. Taon-taon libo-libong mga Pinoy nurses ang dumadagsa dito sa London upang makipagsapalaran at matupad ang pinapangarap na magandang buhay. Pero dahil sa mga pangarap na ito, napapagsamantalaan sila ng ibang mga recruiter. Kamakailan pumutok ang balita sa London tungkol sa siyam na nurse na mistulang nag-TNT. Kundi pa sa tulong ng ilang nagmagandang loob na kababayan, wala silang matitirahan at makakain. Isa na si Michelle dito. Legal silang nakapasok ng UK gamit ang kanilang student visa. Umasa sila sa pangako ng recruiter at employer na gagawin itong working visa pagkatapos ng 3 hanggang 6 na buwang training sa kanilang mga trabaho. Pero hindi ito natupad. Kung kaya ang trabaho nila, nurses aid. Pero bukod dito, trabaho rin daw nila magluto, maghugas ng mga plato at magtapon ng basura. Ang sweldo, humigit kumulang 20,000. Malayo sa mahigit 100,000 pisong kikitain sana nila doon kung inasikaso ang kanilang working visa. Nagtanong ako, sabi ko, bakit student visa? Is may work permit naman ako. Sabi nila, talagang ganun daw. Pero ang mga pangako tila napako kahit pa nakapagbayad na sila ng placement fee na umaabot sa mahigit 300,000 piso. Hindi na nga siya nakakapagpadala, nabaon pa siya sa utang sa Pilipinas. Ine-expect ko, mag-a-undergo ako ng adaptation course, ititrain nila ako as staff nurse or bibigyan nila ako ng proper induction, ng training. So pagdating ko, ang naging trabaho ko is as healthcare assistant. Isa din si John sa mga nabiktima. Minabuti niyang itago ang kanyang katauhan. Hindi raw kasi alam ng pamilya niya sa Pilipinas ang kanyang mapait na sinapit. Nurses aid din ang kinabagsakan niyang trabaho. Ang sweldong inaasahan na mahigit 100,000 piso kada buwan, hindi rin natupad. Sa halip, kulang pa raw sa araw-araw na panggastos niya ang kanyang kita na mahigit 200 pounds o mahigit 20,000 piso kada buwan. Sa loob ng mahigit 1 taon, ni hindi raw siya nakapagpadala sa kanyang pamilya. Student visa din ang ibinigay ng kanyang recruitment agency. Nabigla talaga ako nung nakita ko yung sa airport na lang nung paalis na ako nung gabi. Binigay sa akin yung passport ko. Tapos nakita ko, student visa. Nung umalis ako sa Pilipinas, sabi na may accommodation ako. Pagdating ko sa nursing home, pagkakita ko doon, wala pala akong matutulugan. Tapos pinatulog ako sa sa isang yung walking closet ba. Mahirap kasi Habang tumatagal, tila lumolobo ang bilang ng mga nurse na student visa ang dala pagpunta sa UK. Hindi ito lingid sa kaalaman ng Philippine Embassy sa London. There are a number of scrupulous recruiters who are taking advantage of this policy that has been adopted by some hospitals. And this is where the loophole has to be covered. Meron pong cases naman na yung recruiter nagpapalit lang ata ng pangalan. So, paano niyo po i-resolve yung ganun? Well, ang blacklisting na nire-recommend namin, hindi lang name of the company but the principal. Pero dala raw ng red tape at ang paulit-ulit na reklamo sa de-accommodating na tauhan ng embassy, karaniwan mas pinipili ng mga Pilipinong humingi ng tulong sa labas. Isa na rito ang mga trade union at ang Pilipinong pari na si Father Claro Conde. Dapat pagandahin pa, malaki pang kailangan sa mga workers dito. Protection sa legal protection at saka yan, sa panloloko sa kanila. Na even in one way or another, parang accomplice pa yung government natin na manloko sa kanila. Iisang naging recruiter ni John at ng 8 pang biktima ang Lexus Recruitment Agency sa Malate, Maynila. Balitang-balita na may branch ito sa London, ang Fiesta Travel. Nang pumutok ang mga reklamo sa nurses sa Fiesta Travel,
biglang nagsara ang kanilang tanggapan sa High Street, Kensington. Ilang hakbang lamang ang layo sa Philippine Embassy sa London. Ito yung address niya dati, pero iba na yung nag-o-occupy. Pero natunto namin ito sa likurang kalye lamang, ilang bloke ang layo. Kukunan sana namin ng pahayag ang operator ng Fiesta Travel, pero ang kasama nilang tenant sa building ang humarap sa amin. Kapuna-puna ang reaksyon nila, parang kinabahan. Si Ate Maria nandiyan sa Fiesta. Hindi makilala. Hinanap din namin ang Lexus sa Malate, pero nakalipat na pala sila sa East Avenue, Quezon City. Iba na rin ang namamahala ng ahensya, pero ibinigay nila sa amin ang numero ng dating nagpapatakbo nito. Si Beth Labalan ang dating may-ari ng Lexus. Nang tanungin namin siya tungkol sa kaso ng mga nurse na nakausap namin sa London, agad itong nagugas kamay. May tatlo kasing hindi pa nag-adaptation. Yung isa naman, hindi pa lumabas ang PIN, lumayas na sila. Lumipat ng ibang employer kasi nga, pag on adaptation ka kasi, that is, ang salary mo is 6 pounds per hour lang. Ang mahal ng taxes, ang mahal ng board and lodging. So, kulang. Hindi sila makakabayad ng mga utang pa nila dito. So, ang ginawa nila, naghanap sila ng mas higher ang salary. Hindi naman nila alam na kailangan mo talagang may PIN number bago ka maghanap kung saan-saan. If you bring a person under false pretenses, meaning you have a working student visa instead of a work permit, then technically you're guilty of illegal recruitment. Sa kasalukuyan, walang permanenteng employer ang siyam na biktima ng visa scam. Ang iba sa kanila, paso na rin ang student visa, kaya't naging TNT sila. Dahil sa gastos at pagod, ayaw na raw nilang umuwi sa Pilipinas kung patuloy ang ganitong uri ng pananamantala. Sigurado marami pa mga gaya nila na maloloko para lang makaahon sa kahirapan sa kanilang sariling bayan. Ako po si Giga Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Problema ng mga senior citizens na kayod marino pa rin, tatalakayin ng Reporter's Notebook. Kasama kayo sa pinakamatitinding hamon. At kasama pa rin kayo sa layo ng aming narating. Kaya naman, #1 tayo, kapuso! Ako, uunahin ko ang ulo ko. Guinness World of Record po ito. Ikaw mismo ang magtulak sa akin. Sa top 50 primetime programs sa Nielsen at AGB, nangunguna ang Extra Challenge mula Lunes hanggang Sabado. At yan ay dahil sa inyong walang sawang pagtitiwala at walang bitawang panonood. Kaya na talaga lumakas ang loob ko dahil malakas ang loob mo. Sama-sama tayo sa tagumpay sa ika-5 anibersaryo. Ito ang Extra Challenge! Marami sa atin trabaho ng trabaho para pagtanda may konting asenso. Pero ang buhay pala ng mga retirado, panibago na rin kalbaryo. Ito ang kwento ng mga senior citizens na nakilala ko. Tumatanda man, hindi raw napag-iiwanan ng panahon ng mga lolo't lolang ito. Maayos ang kanilang kalagayan, walang mabigat na pasanin, kaya nakukuha nilang maglibang. Pero hindi lahat kasing swerte nila. Ang iba tila pinagkaita ng magandang kapalaran. Sa overpass na ito sa Philcoa, Quezon City nakatira si Lola Avelina, 78 taong gulang. 15 taon na siyang palaboy sa lansangan mula nang siya'y mabiyuda. Bagamat may isang anak si Lola, mas pinili niyang dito sa kalsada na lang tumira. Hindi na ako pupunta rin, maraming anak yan. Nangingi ka pa doon sa mga anak lang, wala na ipakain.
Sa kanyang edad, namamalimos pa si Lola Avelina para masuportahan ang sarili. Bawat araw na nagdaraan, naghihintay siya ng biyaya mula sa mga taong hindi niya kaano-ano. Nakakain naman. Kagaya niya, pagka kumisan, ganyan, may nagbibigay. Yun, araw-araw nagbibigay ng pagkain yun. Hindi kumisan, hindi na kami nakakabili. Kumisan, wala kita. Sa kasalukuyan, may 5 milyon na ang Pilipinong edad 60 pataas. Ayon sa National Statistics Office, mula 1970 hanggang 2000, halos dumodoble ang bilang ni na lolo at lola kada taon. Pero sa halip na magretiro at sila naman ang alagaan, tuloy pa rin sila sa pagbabanat ng buto. Si Lola Deli, 85 taong gulang, sa kanyang katandaan, nagtatrabaho pa rin siya. Mahigit 20 taon na raw siyang nagbebenta ng pulseras at kwintas sa kalye. Swerte na raw kung maka 50 pesos siya sa isang araw. 2 piso lang kasi ang komisyon niya sa bawat mabenta niya. Ay, paano naman ang kakainin namin kung di ako magtitinda? May apo pa akong 4 na inaalaga. Pilit na pinagkakasya ni Lola ang maliit na kita para itawid sa gutom ang kanyang 4 na apo. Wala kasing trabaho ang 2 niyang anak, kaya si Lola ang nagbabanat ng buto. Hindi na kayo. Pagka may pera ako, pag bumili yung apo ko, wala kami baon. Hindi kami nakapanangalian. Takbo dito sa akin. O, baba tayo, kakain tayo. Tila hindi iniinda ni Lola Deli ang kanyang edad at kahinaan ng katawan. Kumita lang ng kahit kaunti para sa mga apo. Wala na akong magagawa po. Kaya Diyos na lang ako maawa sa akin. Kung ang iba'y tila naghihirap pa rin sa pagkatrabaho, pakalat-kalat naman sa lansangan ng ilan. Wala, baka kainin. Ang pagkain, pansit na lamig. Laki na matabang. Kaya kadalasan sa tahanan ng matatanda ang bagsak nila. May ilang lolo at lola na kahit paano'y nabibigyan ng importansya dahil may mga institusyon gaya ng Golden Acres na handang kumalinga sa kanila 24 oras. Gusto mo umuwi? May diferensya nga. Si Lolo Eladio, 79 na taong gulang, inaaruga ng hindi niya kadugo. Matagal na raw siya rito sa Golden Acres, isang institusyong ipinatayo para sa matatandang ulila na sa buhay. Sa akin, may diferensya mata ko. Sinubukan kong kausapin si Lolo Eladio. Ang problema, hindi kami magkaintindihan ni Lolo. Ang mata ko may diferensya. Ang tayo ko may diferensya. Gusto niyo po bang umuwi? Ano? Gusto niyo po bang umuwi, Lo? Sa bahay niyo? Lakas yan mo. Dala-dala niya yung mga supot-supot niya, yan lahat yan. Nakahintay dyan sa harapan. Ang palagi niyang gusto talaga ay kukunin siya ng kanyang mga anak na may kotse. Madalas ito ang problema ng mga narito sa Golden Acres. Ulyanin na sila at di na matandaan ng mga kamag-anak. Ang mga kamag-anak naman nila, bata at di pa ulyanin, pero tila kinalimutan na sila. Si Lolo Gregorio, 69 na taong gulang, dinayo pa ang Golden Acres mula sa Samar. May mga anak daw si Lolo pero ayaw niyang tumira sa piling nila. Kabilang buhay na lang kami magpapangita. Hindi ako titira sa mga anak ko. Ayoko na talaga. Bakit ho ayaw niyo sa anak niyo, Lo? Ano po ang sinasabi? Pinapalamang pa kaya matanda lalo na pakilamang. Minsan, hindi ako sa kanila kumakain. Pinapakain ako ng kapitbahay. Iba naman ang kaso ni Lola Mercedes. Sa edad na 104, siya ang pinakamatandang residente ng Golden Acres. Walang anak o kamag-anak si Lola Mercedes. Kaya nang mamatay daw ang kanyang asawa noong 1980, nagpahatid siya sa Golden Acres. Iiyak po kayo. Wala. Talagang ganyan lang ako, iho. Manghihingi ako na, oy, bigyan niyo ako ng pera at pabili natin tinapay. At wala lang nag-umbinsan, gusto ko ng tinapay. 3 milyon lang kada taon ang budget ng Golden Acres. Malaki ang gasto sa tubig, kuryente, gamot at maintenance. Kaya ang natitira sa pagkain, 38 pesos lang isang araw kada tao. Pinagkakasya ito sa 3 beses na kain. Ang laki-laki talagang problema naman sa budget, especially sa gamot.
budget sa medicines kasi unang-una, hindi naman kami hospital para meron kaming sustenance para sa gamot. So, meron man kaming pondo para sa gamot. Very, very limited. Bagamat may mga institusyong gaya ng Golden Acres, ang parking ito pa rin ang napiling tirahan ni Lolo Samuel, 78 taong gulang. Namumulot siya ng plastic tuwing gabi para lang may mapagkakitaan siya. Sinubukan daw niyang maghanap ng trabaho pero bigo siya. Aruin ako, binibewang ko. Uy, maski ano, ma-apply nga ako, maski na assistant helper niya sa ano. Binigyan na lang ako ng kumain na lang, bigyan na akong 20 pesos sa may PMI dyan. Hindi matatanggap sa akin. Dahil sabi nga, kailangan na yung bata, hindi matanda. Kilala ngayon eh. Uli lang lubos si Lolo Samuel. At sa kanyang pagtanda, hindi niya maiwasan ang minsay mangamba para sa kanyang sarili. Eh kung maghihirap ka pa, walang mag-aasikaso yun, lalo ng gamot. Sabi ko nga sa kasama ko, ayoko umabot ng 80. Gusto ko 75, 77. Rest na ako, pahinga na ako. Time to rest. Good night everybody. It's time to rest. Ayon kay Professor Mercedes Concepcion ng UP, bagamat may mga programa ang pamahalaan para sa mga matatanda, hindi ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ay napakarami ho ng problema ng local government eh. Di siyempre yung priority wala doon kasi ang tingin nila hindi pa problema yung sa matatanda. Ako sa tingin ko, sapat naman sa tingin ko kasi sabi ko nga, mas kokonti pa kasi yung ating nakakatandang Pilipino. Mahigit 60 taon na ang nanay at tatay ko. Sa akin sila nakatira ngayon. Ni minsan hindi ko naisip na ipadala sila sa kahit saang institusyon. O ang tuluyang pabayaan na lang sila sa kanilang delikadong edad. Kaya di ko mapigilang itanong, paano natitiis ang kanilang mga kamag-anak ang matatanda dito sa Golden Acres? Paano natitiis ng mga anak ang kanilang mga magulang na nasa lansangan? Isinusugal ang buhay, nagbabanat pa rin ang buto, mabuhay lang. Gayong kung hindi dahil kina lola at lolo, wala tayo sa mundo ngayon. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking reporter's note. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyu o balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jiggy Manikad. Ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Cesar Apolinario at ito ang Reporter's Notebook.